schedule na tayo. 2 p.m. bukas kay Sir Jaime. That's great. It's a date. Date? Bring you back. Uli. Nang inaayos nila Bingo at Monching ang mga paninda nila, ay giniit niya sa binata na may bagong opportunities na magbubukas para sa kanya dahil sa pag-set ni Jaime ng meeting nilang dalawa. Sabay sinabi pa niyang sana magustuhan yung OPIP niya, na agad namang sinabi ni Bingo na magpre-present pa lang siya na ang dapat nilang pagtrabahuhan ay ang pagpapaopera ng mata ni Lola Nene. Sabay na tanong naman ng papi niya kung nasa waiting stage pa sila ni Caroline, na natulala siya nang saktong paparating naman ang dalaga, na halatang masaya siya na nakangiting pinagmamasdan ang dalawa, lalo na nang sabihin ni Caroline na kailangan niya ng tulong ni Bingo. Habang naglalakad sila ay tinanong ni Caroline kung galit pa din ang binata sa kanya dahil sa OPIP niya, na inamin naman ni Bingo na masama ang loob niya, na agad namang tumabi ang dalaga sa kanya, kaya tinanong ni Bingo kung bakit kailangan niya ng tulong niya, na agad namang pinaliwanag ng dalaga na pinagbintangan ang aya niya na siya ang sumira sa business nila, na agad namang nagets ni Bingo na si Charles Stone ang tinutukoy ng dalaga. Sabay tinanong niya kung may ebidensya sila, na agad namang sinabi ni Caroline na meron silang ebidensya. Kaya giniit ni Bingo na kung may ebidensyang hawak ang mga investigador ay baka totoo ang sinasabi nila, pero nanindigan naman si Caroline na kilala niya ang aya niya na hindi niya magagawa ang bagay na yon, at alam niyang inosente siya at na-set up lang. Kaya tinanong agad ni Bingo kung sinong suspect ni Caroline, na agad namang sinabi ng dalaga na si Edward. Kaya naalala ni Bingo na siya yung fiancé ng ate ng dalaga, nakabit niya yung mismong best friend ng ate niya, at pinagbintangan pa ni Caroline na kidnapper niya noon, pero napatunayang hindi siya ang nagpakidnap sa kanya. Giniit ni Caroline na malakas ang loob niyang siya ang may kagagawan ng hacking sa bangko nila, at alam niyang may kasabwat siya dahil may informasyon si Charles Stone tungkol sa hacker na mismong nakita niya nakausap ni Edward sa parking lot ng building nila. Pero kailangan nila ng matibay na ebidensya at kailangan nilang mag-imbestiga, na sinaad ni Bingo na isa-isa lang. Sabay tinawag pa niyang attorney si Caroline na nilinaw niyang sila mismo ang kukuha ng mga ebidensya, na agad namang nag-oo ang dalaga, pero sinabi niyang may panahon na si Bingo lang dahil nagtratrabaho siya sa restaurant ni Aling Cathy. Sabay nakiusap naman sa binata na kailangan niya ng tulong niya, na hindi naman makatanggi si Bingo. Pinaliwanag pa ni Caroline na anuman yung hawak nilang ebidensya laban sa aya niya ay sigurado siyang hindi yun totoo, na agad namang tinanong ni Bingo kung alam ng aya niya na magkakilala sila Edward at Jaime, na giniit ng dalaga na hindi pa niya sinabi at hindi muna niya sasabihin hanggat wala silang matibay na ebidensya. Giniit ni Caroline na gusto niyang malinis ang pangalan ng Kuya Charles Stone niya sa papa nila, na binilin ni Wilson na hindi nila ilalabas sa pamilya nila na si Charles Stone ang mastermind sa hacking incident. Dahil pumayag na si Bingo na tutulong sa dalaga, ay sinabi agad ni Caroline na babayaran niya ng 30K, na dapat sa loob ng 2 linggo ay malaman na nila bago ang kasal nila Edward at Bettina. Sabay sinabi pa niyang sagot na niya lahat ng expenses ng binata, maging sa pagkain at gas niya, na agad namang tinanong ni Bingo na bakit niya babayaran ang tulong niya, at agad namang sinabi ng dalaga na alam niyang kailangan din ni Bingo ang pera at para patas sa kanya. Kaya pinakita agad ni Caroline ang larawan ni Jaime na siya ang unahin nila, at agad namang sinabi ni Bingo na tutulungan siya ni Jaime sa OPIP niya, na yun ang magiging paraan nila para makalapit sila sa kanya. Nang ihatid naman ni Bingo si Caroline ay binili niyang huwag siyang kakalimutang i-update ng binata kung may schedule na siya kay Jaime. Agad namang umangal si Snoop kung bakit pumayag agad si Bingo sa alok ni Caroline, na pinaliwanag niyang kailangan ng dalaga ang tulong niya. Natakot naman si Bingo na baka kung anong gawin ni Jaime sa kanila kung malalaman nila ang kanilang plano. Habang umangal naman si Gina kila Wilson at Cindy,
kung bakit nila pinatigil yung investigasyon tungkol sa hacking incident lalo't wala pang nananagot sa bagay na ito pero hindi nila magawang aminin na si Charles Stone ang tinuturo ng mga ebidensya ng mga investigador. Galit na galit namang sinugod ni Charles Stone si Edward nang nasa parking lot siya na wag siyang magpanggap na wala siyang alam na siya pa talaga ang pinalabas nilang mastermind sa hacking incident. Habang agad namang tinawagan ni Bingo si Caroline na 2 p.m. ang schedule nila kay Jaime na mag-present sa mga ideas niya tungkol sa OPIP na nasiyahan ang dalaga na nasabi pa niyang date nila yon na palihim na kinilig si Bingo. Nagtaka naman sila Bochi nang makita na naman nila si Caroline na saktong papunta sa bahay nila Aling Nene at nang kakatok na sana siya ay sakto namang palabas na si Bingo na nagulat pa ang binata nang makita si Caroline sa pintuan nila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.